Hi guys, ito uli ako ngayon. My name is Ray at ang ituturo ko naman po ngayon sa inyo ay tungkol sa Adobe Illustrator. So bali po dito naman po sa kaliwa po natin ang ating tools. Sa kanan naman po, dito naman po yung ating Windows panel po. So andyan po yung swatches sa keystrokes, yung ibang kailangan po natin para po tayo ay magle-layout. So pwede po natin siyang i-drag, pwede rin po natin siyang ibalik. Ayan po, pwede rin by tab ho kasi yan. So i-click nyo lang ho, tsaka nyo da-drag. Dito po sa bandang taas ay meron po siyang maliit na arrow para po siya ay maging button. Dito naman po sa parting kanan din sa taas niya ay meron po siyang option po dito para po doon sa panel po na yon. So bali ito po yung pinaka-papel po natin, at ito naman po yung pinaka-canvas po natin. So pindutin lang natin si zoom tsaka si alt para mag-zoom out, release lang natin si alt at tsaka po natin i-click para po mag-zoom in. Sa bandang baba naman po natin ngayon ay andito po yung status bar po natin. So scroll bar, ayan po. Dito naman po sa parte po na to, andyan po yung kung ano po yung gusto natin palabas na date. Pwede rin po number of undos. So baliin po rito sa baba. Po, may zoom po tayo rito para makita nyo po yung kabuuan po nung artboard nyo po. So bali ito po yung zoom. Sa bandang taas naman po rito ay andito po yung document tools din ho. So bali option din ho yan para po makatulong po sa inyong pag-layout po. Yan po yung control menu. So pag nawala po yan, punta lang ho kayo kay Windows, then click nyo lang ho. Dito naman po sa toolbar po natin, pwede nyo i-click ho yan. So at dito po si move tool, selection tool, si direct selection tool. So ito po mga ito po ang siya pong inyong makakatulong sa pag-layout po. Dito naman po sa bandang baba po, andyan naman po yung kulay na pwede nyo pagkuhanan. Pag-click nyo lang ho yan, double click nyo, so pwede na ho kayo mamili ho dyan ng kulay. Mas preferred po ako dito sa hue po, click nyo ho yan, kesa ho rito sa RGB ho na sineselect nyo. So depende ho sa inyo kung saan ho kayo mas prefer. Yung iba ho kasi dito sa web yung ginagamit to, pero ako ho dito itong ginagamit ko, ina-click ko lang ho kung si only web colors para mas smooth po, mas nakikita po natin yung kulay po. Dito naman po sa baba ay ang hexagonal po na katumbas po ng kulay na sineselect po natin. Dito naman po sa bandang kanan ay meron pong color swatches. Pag click po natin yan, lalabas po yung mga pantone na nakadefine para kay Illustrator ho. So pili lang ho kayo dyan, click OK. So ito na ho yung pupunta na ho siya dun sa color nyo. Pwede rin ho nating piliin dito sa Windows panel ho kapag wala ho kayong nakikita na ibang panel ho na inyong kailangan. So ayun na, pwede nyo i-drag lang ho yan, stroke, sa gradient, sa swatches ho. Ayun na, pwede nyo rin naman ho yung workspace nyo ho, pwede nyo lang piliin dito. So depende ho sa inyo ho kung alin po kang mas preferred ho sa inyo.
So kalimitan ho kasi ay essentials ho ang ginagamit ko. So eto na ho. So dito sa mga toolbar po nato dito sa kaliwa nyo ho, pindutin nyo lang si letter D para bumalik po sa default yung kulay po ng foreground at saka ng sa stroke po. So dito naman sa bandang ilalim ho niya, nandito naman po yung gradient na pamimilian po. So pag click nyo ito, none, walang kulay. At dito naman sa ilalim po ay yung draw normal po. Pwede nyo naman pindutin si F, ayan, no, para magbago ho yung view nya, yung full screen or yung normal screen. Ito rin ho yun. So bali shortcut lang ho yung pinindot ko kanina. Ngayon po, kung gusto nyo pagpalitin ho ito, dalawang foreground color na and din strokes, pindutin nyo lang ho si X, di ba? Tapos pindutin nyo lang ho si X, so vice versa ho, magpapalit-palitan ho yan. Kung gusto nyo naman pong mawala po si mga panel po rito at maiwan si tools, pindutin nyo lang si shift tsaka si tab, mawawala na po siya, magtatagel na po. Pindutin nyo lang ho uli si shift tsaka si tab, babalik ho yung kulay nung yung mga panel po dito sa kanan niya po. So pag click nyo ho itong si move selections, pwede nyo na gamitin pang move po dun sa mga object na kailangan nyo. Nakita nyo, may malaki po yung stroke nyo po. So anong gagamitin nyo? Itong si stroke. Pwede nyo bawasan yung lakihan yung stroke nyo o pwede nyo naman liitan. Dito naman sa pamimili, pwede nyo bilugin yung corner. Di ba? Sa halip na ho yung matulis yung corner niya ho dito, pwede nyo gawing rounded corner ho. Pwede nyo rin yung i-center yung inside yung stroke nya ho, at pwede naman yung i-outside. So dito naman sa dash line, pwede nyong gawing dash yung bawat line po na inyong gagawin. Kamukha ng mga thread ho, ganun. So pwede nyong palitan yung value nya. Enter. Ito ba, nakagawa na kayo ng dotted line. Pwede rin yung inside or yung center ho. So depende sa inyo. Ngayon, kung papalitan nyo naman ho ng kulay yung fill ho nung inyong ginawang rounded corner na rectangle, pwede nyo pumili ho kayo sa swatches. Diba ho? Pwede nyo palitan ng kulay yan. So kung gusto niyo naman tanggalin itong dotted line ho na to, click nyo lang ho yung arrow na to o yung X, pindutin nyo lang ho yung slash, matatanggal na ho siya, or itong nasa gilid ho sa ilalim ho. Pindutin nyo ho uli yung X para bumalik ho dun sa
pinaka base na kulay ho niya. Ngayon po, i-zoom out po natin. So ito po yung letter size na ginawa ho natin. So sa unang click nyo, open pa lang ho niya ng Adobe Illustrator, meron ho rito mga menu na pamamilihan. So click nyo, so ito po yung starting pong pages na i-open ho sa inyo ni Illustrator. So yung unit, yung size na kailangan nyo, yung margin kung gusto nyo, yung bleeding, and then may advanced option. Pwede yung CMYK, pwede ring RGB, parang Adobe Photoshop lang din ho. Yung raster effects ay 300 mas mapino ho yan kapag naglagay po kayo ng effects dun sa ginagawa nyong design Kapag clinic nyo na okay, so lalabas na ho yan, another tab. Ito po yung previous natin, which is CMYK, at ito naman po yung pangalawa po natin. So ngayon po, kapag gumawa po tayo ng rectangle po, i-fill po natin. Pwede rin ho dito, pwede rin ho. So kayong pumili rito. So nasa sa inyo na ho kung saan nyo po gustong pumili ho ng kulay. Pindutin nyo lang ho si Alt para mag-duplicate. O pwede rin hong edit, copy ho, and then edit, paste, tsaka po siya i-drag. So yun po yung gamit ng selection tool. Siyempre pag select ng mga element nyo dun sa layout nyo. Ngayon kung gusto nyo naman hong baguhin yung nodes ho na to, ang tawag ho dyan ay nodes. Ang pipiliin nyo lang hong tools ay ang itong direct selection. Click nyo muna si element. I-click nyo ho yung nodes na gusto nyo baguhin. Tsaka nyo siya i-drag ho. So ayan po, ano po. Kung gusto nyo naman bawasan yung nodes na to, i-click nyo lang ho to. Pag dinilit ho nyo yan at tinignan nyo ho doon sa outline view, putol na ho siya. Di po ba? So kung di nyo naman ho kailangan, pindutin nyo lang si P, si Pat, para ho mabawasan ho natin. Itapat nyo lang ho siya dyan sa nodes na tatanggalin nyo para ho mabawasan yung nodes na kailangan nyo ho. So view huli tayo, balik ho natin sa normal view. So ito ho. Ngayon kung gusto nyo naman hong dagdagan ng ibang element, circle, zoom out ho natin. Pwede yung control, drag, para ma-select ho yung mga drawing na pinipili nyo, tsaka delete. Drag nyo lang ho yan. Click nyo lang ho lahat para mabuhat nyo yung buong grupo ho nung element na kailangan nyo. Palitan ho natin na ibang kulay. Ayun, kung gusto nyo namang i-rotate ito, press nyo lang ho si letter R, press shift para ma-rotate nyo ho yung element na kailangan nyo i-rotate. So ito ho yung arm point nya. Pwede nyo hong dalhin sa ibang lugar yung arm point nyo. I-click nyo lang ho dyan.
Tsaka nyo i-rotate to. So ganyan ho ang pag-rotate to. Click ho natin si triangle and then drag ho natin. So may dalawang triangle na po tayo rito. Ngayon po, itong si Magic Wand, parang si Photoshop lang din ho. I-click nyo ho yan. Double click nyo ho. May lalabas po na option dyan. So habang dinadagdagan nyo ho yung tolerance, mas maraming kulay yung nasiselect ni Magic Wand. Select nyo lang ho siya. Di ba, nasiselect halos karamihan dun sa drawing na ginagawa nyo. Unselect ho natin. Ngayon, bawasan ho natin yung tolerance ni Magic Wand. Gawin po natin 0. Control Shift G ho para ma-ungroup. Fill color ho. Kung ano lang i-click nyo, yun lang ho yung maseselect nyo ho. Pag click nyo ho to, taho kayo kay select, save. Pwede nyo piliin dito kung ano yung isa-select nyo, kung fill color lahat o yung stroke o yung opacity. So i-click nyo lang ho yan. So isa-select po ni Illustrator lahat po nung magka-similar na kulay po. And then dito naman ho sa katabi ho niya si lasso tool. Ginagamit naman ho si lasso tool kapag mag-select po kayo ng irregular na object ko, yung mga nodes ho na individual ho, pwede nyo i-select ho isa-isa ho yan. Itan ho ng lasso tool or i-select nyo ho lahat yan. So ayan na. Ito naman ho si pen tool o si Bezier. Siya ho yung ginagamit natin kalimitan na pan-drawing po natin ng ating mga element. So mapapansin nyo may fill ho kasi may fill po kasi rito. So anong gagawin ho natin? Tanggalin ho natin fill dito na or undo ho natin. Pwede rin ho dito kay swatches. Ngayon po, kung babaguhin naman ho natin yung kurba ho nung nodes na ginamit ho natin, si direct selection lang ho yung ginagamit ho natin. I-click ho lang ho natin, drag and click para ma-select ho natin yung nodes na kailangan natin. Yung sizeling handle ho na yan, magagamit nyo ho yan pagkukorte nung image na inyong ginagawa. Diba? Ngayon, balik po tayo kay pen tool. Pag pinindot nyo si alt, nagiging less than or greater than ho yan, or arrow. Click nyo lang ho sa nodes para matanggal ho yung sizeling handle na ginagamit nyo ho. Ngayon, kung gusto nyo naman ho dagdagan ng nodes, pindutin nyo lang si pen tool, i-click nyo lang ho mismo dun sa outline na ginawa nyo ho. So meron na ho siyang nodes na nadagdag ho. I-click nyo lang ho si direct selection, para bago nyo ho yung hugis ho nung path tool na inyong ginawa. Zoom out ho natin.
So pwede rin yung ganyan, straight line. Or pwede rin ho namang curves na ganyan, no? Dito naman ho kay text, pwede ho tayo magdagdag ng text ho dyan. Click nyo lang ho si text, and then click nyo lang ho doon sa portion na saan kayo magta-type. Pindutin nyo lang ho si control, and then click sa labas, Z for zoom, shift nyo lang ho, pindutin. So ayan na, nare-resize nyo ho yung text sa pamagitan lang ho nung selection tool ho. Or pwede rin yung baguhin yan, click nyo lang ho si text, click nyo lang ho dun sa pinaka text ho na ginagawa nyo. Dito sa bandang taas na to, andyan ho yung pang size na kailangan ho natin kung gusto natin lakihan. Select all. Diba? Pero pwede nyong lakihan siya. Pwede rin yung palitan ng font. Click nyo lang ho dyan, and then press nyo lang ho yung arrow nyo sa keyboard nyo ho para makahanap po kayo ng magandang font. Pag napili nyo na ho, control ho uli para ma-deselect ho yung ginagawa nyong text ho. So ganyan ho yung paggawa sa text tool ho. So yung iba pa ho, ituturo ko rin ho sa inyo yun. So dito naman sa lines segment naman ho, pwede ho, pindutin nyo lang si D para magkaroon kayo ng outline, pero may fill na ho yan. So hindi nyo kailangan ng fill, slash lang ho para ma-unfill ho siya. Pwede nyo gumawa ko ng line. So dito sa line ho na yan, pwede nyo lakihan yung kapal ho nung line nyo. Diba? Hindi, kung gusto nyo naman ho ng ibang shape, pindutin nyo lang ho ng matagal yung shape tool ho na to para makapamili ho kayo ng ibang shape po. Start. So kung ano po yung andito nyo po sa bandang baba nyo po, kung may fill ho siya o may outline, yun na po yung gagamitin yung default. Pwede rin rounded, pwede rin circle or polygonal. Select ho natin. Dito naman sa bandang baba, meron naman ng brush tool. Kung mahilig ho kayong mag-drawing, so magagamit nyo ho yan. Kung yung pag-drawing nyo, o yung paggawa-gawa nyo ho ng mga logo ho. Dito naman yung katabi ho niya ay yung pencil tool. So halos similar lang din naman ho siya. So pwede nyo rin yung kapalan. Yung ginagamit nyo yung pencil tool. Ganun din ho kay brush tool din ho. Control nyo lang ho para ma-select nyo yung ginawa nyo. Diba ho?
ito ho, pwede nyo palitan ng kulay. Stroke color ho yung papalitan nyo. O, diba? Yung iba ho rito, ganun din ho ang gamit ho niya. So, depende ho sa brush na ginagamit nyo ho. Meron din naman po tayong eraser. Sa Illustrator po kasi vector based program ho. Hindi ho kamukha ni Photoshop na pixel based ho. So dito talagang pag gumawa ho kayo sharp po talaga yung image. Diba ho? Ngayon po, i-drag ho natin dito sa taas para ma-select ho lahat. Edit, clear. So na-select na ho sila lahat, and then delete na rin ho natin. So yung rotate, scale tool. So yung rotate naman turo ko na sa inyo kanina. Press nyo lang ho si R para ma-rotate nyo ho. Dito mas maraming undo rito, unlike do sa kay Photoshop. Nakabase ho siya kay history. So dito naman kay scale tool, select nyo lang ho yan. Punta ho kayo kay scale tool, pindutin nyo lang ho si shift. Para ma-resize nyo ho yung image nyo. Pwede yung size nyo ng irregular ho. O pindutin nyo si shift para ma-size nyo ng proportion no. So dito is pang perspective naman po yan, pang advance na po yan. So, pag gusto nyo tanggalin ho yan, view, perspective, hide. So, unselect ho natin. Lagyan ho natin ng fill ho itong isa na ho na ito. Click and drag nyo ho. Habang pinipindot nyo si Alt para ma-duplicate po. So, may dalawang kulay ho tayo ngayon dito. Itong drop tool ho na to, pag click nyo ho to, gusto nyo kuhanin yung kulay ho na to, i-click nyo lang ho to, pindutin nyo lang ho si Alt, saka nyo i-click dun sa portion na gusto nyong kulayan, makokopya na nyo ho yung kulay nung click nyo dito sa kanan no. Kung ito naman ho ay green, click nyo lang ho si green, itapat nyo lang ho dito sa papalitan nyo na kulay, pindutin nyo si Alt, nakukuha nyo ho yung kulay na click nyo rito kay green no. So yun ho yung gamit ni eyedropper ho. Measuring tool, well, sukat, kunin ho natin si info. Si info, importante ho yan talaga para malaman nyo ho yung info nung ginagawa nyo ho. So meron tayong diameter, meron tayong angle, may width sa height, at saka yung x saka y natin. So si x is the horizontal and the y is the vertical line. Kaya kung gusto naman ho natin palabasin si ruler dito, Control R nyo lang ho, o view rulers, hide rulers, or view rulers. So dito sa na to, pwede nyo i-drag ho dyan. I-click nyo lang ho sa ruler, tapos i-drag nyo ho, makakakuha na ho kayo ng guide ho. Hindi ho siya nagpiprint yung guide ho na to, kumbaga reference nyo lang ho to. Pag nagle-layout na ho kayo, tinuturo ko ho na to, basic lang naman ho, hindi pa ho yung talagang gamit pa ho talaga ng mga tool
hapyaw lang ho itong ituturo ko sa inyo para sa mga beginners po na wala pa pong experience gamitin yung Illustrator ho. Yung guys na yan, naro-rotate din ho yan. I-right click nyo lang ho dito sa artboard nyo, click nyo lang ho si lock guides para ho, hindi nakalock na itong mga guides na to. Select ho kayo ng isang guides, di ba, na i-select nyo ho at na-move nyo rin ho. Ngayon kung gusto nyo i-rotate ho itong guides na to, i-click nyo lang ho to, press nyo lang ho si R, yung arm point ho na to, dyan ho siya mag-rotate paikot ho dyan. Halimbawa ho, natapat ho dyan, pwede nyo ilipat yung arm point dyan ho, diba? So dito ho yung zero ho na to sa edges ho ng papel ho natin, pwede ho natin siyang ilipat doon sa pinaka edges ho nung artwork ho natin. I-click and drag nyo lang ho, lilipat ho dyan yan. Pwede nyo rin ho i-click, right click ho siya para mapalitan ho natin yung unit na ginagamit ho natin. Pwedeng points, pwede inches, pwede centimeters, pwedeng pixels. So depende ho sa inyo kung ano ho yung mas preferred nyo ho. Dito naman ho sa gradient, pindutin nyo lang ho si greater than, magkakaroon na ho ng gradient ho yan. So dito ho, sa panel ho natin sa gradient, select nyo lang ho yung nilagyan nyo ng gradient, click nyo lang ho itong slide bar na to, pwede nyo i-slide or pwede nyo palitan ng kulay. Double click nyo lang ho, so ito na ho yung lalabas ho nya. So pwede nyo palitan ng kulay, diba? Double click lang. So ganyan ho paglalagay ng gradient to. Ngayon dito naman sa opacity, kung alin ho yung nakaselect ho na kulay nyo dun sa gradient, pwede nyo bawasan yung kulay ho nya para maging 0, para ho pwede nyo ipatong dun sa ibang kulay. Control shift nyo lang ho, tapos yung close bracket to para pumatong ho dun sa isang image ho, or right click nyo ho, arrange, send to backward, arrange, send to front. Kala nyo walang nangyayari pero meron ho, kasi binawasan ho natin yung opacity ho rito nung gradient to, kaya naka-blend na ho siya. So dito sa selection niya ho ng panel, pwede yung radial, pwede linear, and then pwede nyo palitan yung ikot ho ng gradient niya ho. Lalagay nyo lang ho ng angle ho siya. Lalagay nyo ho ng angle siya. Dito naman sa katabi ho ay meron ho siya mga naka-default na ho na gradient ho na preferred nyo ho kung gagamitin nyo ho. Hindi ho. So ayan no. So pwede nyo dagdagan din ho yan. Dito sa gawing kaliwa ho sa kanan, pwede ho kayong pumili ho dyan o new para makagawa ho kayo ng sarili nyong gradient. So yan ho yung gamit ni gradient ho. Well, dito sa gawing kanan ho, meron naman ho siyang option. Ayaw nyo mas malaki ho yung gradient nyo, yung pakita rin nyo yung option, pwede nyo rin yung gamitin nyo.
So dito naman ho tayo sa Windows. So meron tayong actions, meron tayong align, and basically meron tayong layer. So kamukha lang din ng kay Photoshop. Sa bandang baba merong new layer. Pwede nyo itong i-drag para mas madami pa ako yung layer na magawa. O yung eyes, pang hide ng layer. Pwede nyo i-double click si layer para mapalitan nyo yung kulay ho niya para ma-organize yung mabuti. So kung ano lang ho yung nakaselect nyo na image, kung nasan po yung layer siya, dun ho lilipat yung image niya. Gumawa tayo dito kay layer 2, gumawa tayo rectangle dito, lumilipat siya kusa dun kay layer 2. Pwede rin ho natin siyang i-unlock, i-lock o i-unlock para hindi ho natin siya nase-select. Yung nasa ilalim pa rin ho yung mase-select ho natin. I-lock ho natin yung guides para hindi ho natin magalaw po. Right click nyo lang ho, then lock guides. Hindi nyo na ho mase-select yung mga guides ho. So ngayon ho, kung naka-layout na ho kayo at papalitan nyo ho yung size ho ng inyong papel, papalitan nyo yung size ho ng papel nyo, dito lang ho kayo kay document setup, edit artboard. So ito na ho. So ito na ho yung artboard nyo. Dito sa bandang taas, andyan ho yung mga size na kailangan nyo ho. A4, A3, mas malaking papel. So dito sa mga vector based na program, yung border nyo ho ay nakadepende ho sa printer na kung ano meron ho kayo. Sa ngayon wala akong nakakonect na printer eh. So check ho natin kung may lalabas na tiling ho. Dan nyo ho. Ngayon kung gusto nyo makita yung boundary ho nung print guide nyo, yung Garrity print, view ho kayo, show print tiling. Dahil naka-letter lang ho yung selection nyo ho, control P nyo ho. Ito may A3 ho. Ayan na. So sumusunod ho yung tiling sa kung anong size ng canvas nyo ho. So dapat ho hindi ho lalagpas yung piniprint nyo ho dyan o yung mga artwork nyo dyan sa print tiling ho na yan. So si layer ho na ipahapyaw ko na ho na ituro sa inyo. Swatches. Sa navigator naman, well, navigate lang naman to dun sa mga ginagawa nyong artwork ko. Color guide, di naman no ganong kailangan nyo yan. Separation preview, kung nagse-separate ho kayo ng spot color ho papunta sa printer nyo o sa silk screen ho. Kung magsi-silk screen ho kayo, pwede rin nyo ho yung gamitin. And then yung straight symbols, dito sa symbols, kung gagawa ho kayo ng symbols, halimbawa ho ay nakagawa ho kayo ng rectangle na symbols ho, pwede nyo ho siyang i-drag dyan. Then new symbol, graphic, okay. So meron na ho siyang symbol dyan. Ngayon kung pwede nyo ho yung gamitin sa susunod ho, i-click nyo lang ho dyan and then i-drag ho ulit para magamit nyo ho dun sa mga next na project nyo. Graphic symbol, ayan po. So yung mga symbol ho na yan,
reusable ho yan. Pwede nyo gamitin yan sa mga next project nyo, kung mayroong mga ginagawa kayong mga logo, gano'n. Sa transform tool naman po, dito sa panel po na to, so basically pang transform ho siya. Pwedeng i-type nyo na lang ho dyan yung sukat na inyong ginagawa. Pwede nyo i-type. Meron ho rito chain na yan. So ibig sabihin, pag naka-link ho yan, kung ano yung ginawa nyo rito sa width or rito sa height, sumusunod ho yung isa. So vice versa ho. Halimbawa ho nyan, ginawa ko ho itong 7. Di po ba, nagbago rin ho yung size nung height ho niya. Pero kapag naka-click ho yan, so pwede nyo i-distort yung image nyo ho. Control column lang ho para matanggal ho yung guides po. Control column ho ulit para bumalik. Control A para ma-select lahat. And then delete. Ito kasi hindi na delete kasi nakalock ho siya. So saan natin ho sisilipin ho yan? Dito sa layer ho. Kailangan hindi nakalock ho. Click and drag nyo lang ho yan para ma-select ho, and then select. So dito ho, kapag gumagawa ho tayo ng mga elemento, pindutin nyo lang ho si shift para mag perfect ho yung horizontal ho. Naka-align ho siya base ho dun sa horizontal ng inyong ruler ho. So naka-perfect ho, hindi ho yan naka-tagilid ho ganyan, naka-ganyan. Hindi ho ba ho? So dito ho, makikita nyo ho, meron ditong angle. So kapag click nyo yan, magro-rotate ho yan yung angle na pinili nyo ho. Diba? Ngayon, itong skew naman ho, yung shear ho, angle din ho ang pinag-uusapan ho dyan, yung degrees ho. Diba? Ngayon naman ho, kung meron naman ho kayong maraming element ho na ginagawa, halimbawa ho dito at dito ho, click lang ho sa artboard ho para ma-deselect. Ngayon kung gusto nyo i-align ho sila, click nyo lang ho lahat. Meron hong align tool ho dito sa panel ho. Ito yung align tool ho. Pag click nyo siya, mag-align siya ng vertical or mag-align siya ng horizontal, or yung bottom, or left, or yung right. So yan ho ang gamit ng align na panel. So dito na muna sa appearance. Dito sa appearance ho, kapag ho kayo ay naglagay ho ng halimbawa ho effect, naglagay ho kayo ng shadow, preview, ayan po, may shadow po ano. Pero mapapansin nyo, meron siyang guhit-guhit. So paano nyo pakikinisin ho yung guhit-guhit na yan? Dito lang ho kayo kay effect, document raster image. So kapag tinasan nyo ho yan, ayan o, tinan nyo, mas pumipino ho yung effects ho na ginawa nyo ho. Ngayon kung gusto nyo baguhin ho yan, yung effects ho na yan, pupunta lang ho kayo kay appearance ho. So ito na ho yun, si appearance. So ito ho yung drop shadow na ginawa ho natin. So ang gagawin nyo ho, double click nyo lang ho siya para mabago nyo ho yung shadow na ginawa nyo ho. Double click nyo lang ho itong kulay ho na to.
para mapalitan nyo ng kulay. Pag tinataasan nyo ho yung raster image ho, mas bumabagal ho kasi mas pumipino ho yung ginagawa nyong effects ho. So pwede nyo i-adjust yung opacity. Diba, mabagal kasi mas pinipino niya ho lalo. Pwede nyo palitan yung Y value nya o yung Y value and then yung X axis ho nya. So yung layo ho nya, yun ho yung pinag-uusapan ho doon. Pwede rin ho yung darkness. Pwede nyo palitan ho yan ng value. Ayan o, mas nagiging light ho yung kulay ho nya ng shadow nyo, tsaka nyo i-enter. So yan ho yung gamit ng appearance. So lahat nung ginawa nyo dun sa element nyo, yung fill, yung stroke, pwede nyo ho rito palitan sa appearance. So di ba? So balik ho natin yung raster image. So palitan ho natin, babaan ho natin ng PPI ho. Tingnan nyo ho, mas gumaspang yung shadow nya ho. Para lang ho makasabay ho yung laptop ko, mabagal ho kasi. Ayun ho, mas mabilis ho mag-refresh. So pwede nyo baguhin ho yung effects na yun kapag naka-finalize na ho yung project na ginagawa nyo ho. So click nyo lang ho dito sa X para mag-close, or yung arrow na maliit para maging button ho siya. Pag click nyo ho yan, so lumalabas ho, nagtatagel ho. Sa color naman ho, similar din ho. So bali X lang ho para magpalit ho yung foreground at saka yung stroke ho. So dito sa baba merong slide, merong kulay ho tayo na spectrum ho. Pwede rin ho kayong pumili ng kulay dyan. Click nyo ho rito sa box ho na to, tsaka nyo i-drag dyan sa element ho na ginawa nyo, makukulayan na ho siya. So maraming paraan no, para ho siya ay makulayan yung image ho. Mga shortcut to, diba ho? Ngayon, bakit ho merong exclamation ho rito? Hindi na ho kasi kayang ipakitang mabuti ni Illustrator o nung monitor niya ho yung totoong kulay ho ng pinili nyo. Ibig sabihin niya, out of gamut na ho yung ginagawa nyo, yung monitor nyo. Hindi na ho na kayang i-display yung kulay na ginagawa nyo. Ngayon po, ito ho yung ginawa kong image ho ngayon. Gagawa ho uli ako ng isang element pa ho. I-align po natin sa center. I-select ho natin lahat. Right click and then group. Ngayon ho, hindi ho natin magalaw ho yung individual, pero pwede ho si direct selection ho, yung piliin ho natin. I-click ho natin do sa element na gusto nating igalawin. So pwede ho, di ho ba? Naka-snap po yung image na ginagawa natin. Punta ho tayo kay view. Tanggalin ho natin to, si Smart Guide. So pwede yung galawin. Ngayon naman ho, kung gusto naman ho nating i-edit ho lahat, pero naka-group pa rin siya, i-double click nyo lang ho. Mapapansin nyo rito sa taas ho. Ito sa taas. So pwede nyo kayo magdagdag ng text ho dyan. So ayan ho. Paglalabas na ho kayo dito sa ginagawa ho natin nato ngayon, pag na-edit nyo na ho yung mga gusto nyo i-edit, pwede nyo i-click lang ho dito para bumalik ho kayo doon sa pinaka-group nyo ho kanina.
or pwede ho rin mag-click ho kayo doon sa pinaka outside po nung project na ginagawa nyo. And then dito sa gradient, naturo ko na rin sa inyo. Sa link, bakit ba natin kailangan nakalink yung image? So halimbawa magpe-place ako, file, place. Halimbawa may mga nile-layout ho kayong project, so magpe-place ho kayo. So kailangan nyo i-link ho yung image ho para hindi ho siya mabigat. Ngayon, kung yung project nyo naman ho ay dadali nyo sa ibang lugar, sa may papaprint nyo na ho, so kailangan nyo pong i-embed siya para hindi na ho manghingi ng link kapag inopen ho sa ibang computer yung project nyo ho. Ayan po. So makikita nyo ho dyan, nakalink na ho yung image. Ngayon kung dadali nyo naman ho sa ibang printing press ho yung ginagawa nyo ho, o ibang computer, ang gagawin nyo lang ho dyan ay i-embed nyo ho. Importante ho yan, embed image ho. So ibig sabihin yung image nyo ho nakalink na together dun sa pinaka file nyo ho. So hindi na ho siya maghahanap ng link. So pag inopen nyo ho yan sa ibang computer, diretso na ho sa printing ho yan. Wala na hong magiging problema ho yan. So yan ho ang gamit ng link. Kaya ho natin nililink para magaan ho yung project na ginagawa nyo ho. Kasi ho kapag naka-embed ho yan, bumibigat ho yung pinaka-file nyo ho, tsaka lumalaki ho yung bytes ho nya. So kung asa bahay lang naman ho kayo, nasa sariling computer nyo, place nyo lang ho siya. Place and then i-click nyo lang ho yung link dito sa ilalim ho. Pindutin nyo lang ho lagi si shift para hindi ho nasisira yung image nyo ho. Pathfinder. So itong Pathfinder ho na to, importante ho to. Close lang ho natin to. Halimbawa ho ay gumawa ho ako ng isang rectangle. So ito si Pathfinder po, ano po? At gumawa ho ako ng circle ho. Pero ibang kulay ho, kukulayan ko ng ibang kulay. Ngayon pag so ito po, kung ano po yung nasa ibabaw na kulay nyo ho, siya pong gagamitin nung nasa ilalim nyo. Halimbawa, sinelect nyo po lahat. Pinag-unite nyo po. So, yan ho ang kalalabasan niya. Diba ho? Ngayon po, balik po natin sa dati. Gawin naman ho natin to blue. Lagi nyo hong isa-select lagi yung element na gagamitin nyo, yung Pathfinder ho. So ano pong ginawa ko, minus ko naman po yung nasa ibabaw ho. Kung ano po yung nasa ibabaw, siya naman po yung gagamitin natin pang subtract dun sa element na nasa ilalim. So binawasan niyo ho rito yung kulay green, pero nawala na ho si kulay green. Ngayon select naman ho natin uli lahat. Ito naman hong intersect. So kung saan lang ho nag-intersect yung dalawang shape nyo ho, yun lang ho yung maiiwan. Oh, diba ho? Ayan o. Diba yung ginawa niya ho rito, naiwan ho bale itong nasa loob po na to. So ngayon, pipili naman ho ako ng ibang kulay. Kung napansin nyo ho, yung baliktad naman ho dun sa intersect. Yung intersect naman ho, yung nawalan ng fill ho niya.
Yung ginamit ko ho rito ay yung exclude. Kung ano ho yung nag-intersect na kulay ho ng dalawang element or higit pa, siya ho yung hindi niya mapipil. So tatanggalin niya ho dun sa sama-samang image. So tinanggal niya ho yung kulay ho rito sa intersect na to, and then pinag-isa niya ho yung kulay nung dalawa. Kung alin pa rin ho yung nasa ibabaw, siya pa rin ho yung gagamitin niya ho na kulay. Di ba ho? So dito naman ho sa merge, pinag-merge niya ho yung dalawang element. Pero kapag pinili niyo si direct selection, press A. Pag inusog nyo ho yan, butas ho yan. Pero hindi niya ho dinilit yung pinambutas niya ho. Diba ho? Ngayon, pag dinagdagan ho natin ngayon dito, sinelect ho uli natin, ginagawa niyang reference na pambutas ho yung nasa ibabaw ho na kulay ho. So, yun ho yung gamit ni merge. So, dito naman no sa katabi niya si crop, parang similar din no sa merge kinakrop niya ho yung parting portion na matatapat po sa kanya. Halimbawa ito ay green at ito ay nasa ilalim niya ho ay lime green, so ito ho yung maiiwan ho. Parang picture lang ho, nagka-crop lang ho kayo ng picture. Ayun na, di ba ho? Halimbawa ho, ito ay nandito lang ho sa gitna ho. Press nyo lang ho si shift para ma-select ho yung higit pang dalawang kulay ho na gusto nyong i-crop po. O, di ba ho? Na-crop ho yung image yung nasa ilalim ho. So, yung iba ho rito, parang gawin na rin ho yung gamit ho na yung trim ho. Wala hong butas ho yan, pero kapag pinindot nyo ho, nabubutas ho kasi na-trim nga ho yung ilalim ho na kulay ho. Press mo lang ho si shift. So nabutas ho, na-divide na ho yung nasa ibabaw, nabutas na ho yung nasa ilalim, and then nadagdagan pa ho yung element na ginawa nyo. So yan ho yung gamit ni Pathfinder ho. Ngayon naman po, Control Shift J nyo ho para ang group ho lahat. O ako rito sa may option nya ho, may compound path para maging isa na lang ho siya. Parehong compound path na ho yan. So ang gagawin nyo ho ay expand nyo ho. Diba ho? Halos parehas lang din ho siya ni merge. Pero itong si merge ho kasi, kapag nag-merge ho kayo ng dalawang image na ganyan, hindi ho siya compound path. Unlike ho rito sa kapag in-expand nyo ho. Limbawa ho rito, gagawa ho ako ng ibang kulay ho. And then, alt top, pinutin natin pareho para kamukha. I-merge ho natin. Di ba ho, nag-merge ho sila. Pero hindi ho sila iisang image na lang ho. Kumbaga, dalawa ho silang elemento. Pag inang group nyo sila na ang grupo, di ba? Unlike po rito sa dalawa na to, kapag ginawa nyo yung compound path, nag-merge ho yung kulay nila, pero hindi ho nabubutas yung ilalim. Ngayon, kung gusto nyo na yung kabuuan na yan ay maging compound path, expand nyo lang ho. Diba ho? So yun ho yung pagkakaiba nung compound path at saka nung merge ho na tool sa Pathfinder ho.
Bakit ho natin tinatawag na compound path? Sa compound path ho kasi kailangan, as in yung element niya ho, ay nagsasara ho talaga. Ibig sabihin, closed figure ho talaga yung element ho na ginagawa nyo ho. Halimbawa ho, iba-iba yung kulay ho rito. Ngayon po ay may butas ho rito. Object, compound path, make. So ito ho siya, control shift bracket para masend ho sa ilalim. So itong tatlo ho na ito, kapag minerge ho natin, kung ano lang ho yung tumapat do sa kanila sa bawat kulay ho nila ng individual color, nabubutas ho. Pero dito ho na to, kapag pinil nyo ho to, nakukulayan din ho kasi nagkakaroon ho siya ng figure ho doon sa isang image ho na to, dito sa may green na to. So ang ginagawa ko ho dyan, ang group ho natin, gagamitin ko ho yung direct selection ho dyan, at saka ho ise-select ko yung dito sa pinakagitna ho na to. Kung makikita nyo, sumusunod po, di po ba? Pero kapag pinil nyo ho yan, ginagawa ko ho dyan, itong direct selection ang ginagamit ko ho. Tsaka ko ho dinidelete yung isang path na nandun ho sa loob na yun. Yung kanina, yung nakikita nyo ho kanina, ay nababago naman yung kulay, pero hindi ho, control Y ho natin. Kapag ho drinag ho natin dito ho yan, ito ho yung isang naiiwan na pinipil ko ho kanina, diba ho? So ito ho, kailangan matanggal ho to para maging compound path ho yung image o yung element na inyong ginagawa. So itong pathfinder ho na to, importante ho yan. Maganda hong matutunan ho yan, pathfinder ho na yan. So itong mga gamit ho ng pathfinder na yan, andito lang ho yan kay object. Clipping mask, compound. So andyan lang ho naglalaro ho yung mga kailangan natin para magalaw po natin yung mga path ho na ginagawa ho natin. So yan ho si pathfinder. Separation preview, yung tinuro ko na sa inyo, swatches, symbols, transforms, transparency. Ito si transparency, parang yung layer din sa Photoshop, yung nagbe-blend. Control shift close bracket ho natin. Dito sa transparency, pwede ho natin i-blend yung element na ginagamit ho natin. Pwede rin ho natin bawasan yung opacity ho niya. Halimbawa ho dito, nagpe-pen tool ho tayo rito. I-cut ho natin to. Similar ho sa Photoshop. Ayan, yung may bilog din ho. Ibig sabihin, close na natin yung figure. I-select nyo ho yung image na inyong i-clip po. Object, clipping mask, make. So ganyan naman ho yung paggawa ng mask sa may Illustrator ho. So itong tinuturo ko ho na to ay pang beginner lang ho, hindi naman ho ito pang advanced. So yung mga wala pa akong karanasan sa Adobe Illustrator ho. Ang compound path naman ho, kapag ho kayo mayroong dalawang image ho, halimbawa gusto nyong butasin ito, pamukha rin ho sa pathfinder. So select nyo lang ho yung dalawang image na yon, control shift close bracket,
dahil ho naka-blend ho tayo. Kaya akala nyo wala pa ho sa ibabaw. Hindi ho yun. So close nyo lang ho, select nyo lang ho yung dalawang image object, compound path, make. So nagiging isang compound path na lang ho siya, nagiging isang element na lang ho siya. So kapag pinil nyo ho yan, sabay-sabay na ho magpipil ho yan. Hindi na ho niya ho ipipil ho itong nasa gitna ho, kasi sumama na ho siya rito sa pinakamalaking rectangle ho niya. So yun ho yung compound paths. So, importante rin ho yan. So yung mga ito ho, yung mga ituturo ko rito sa mga next video ko na lang ho. So abangan nyo ho yung mga susunod kong video para sa mga karagdagang kaalaman para po rito sa Adobe Illustrator ho. So naituro ko na rin ho sa inyo dito sa Windows panel, sa workspace, sa arrange. Ina-arrange niya lang ho yung mga inopen yung mga file ho. Sa tools na ituro ko na rin sa inyo. Pag-setup po ng document nyo. So sa ngayon ho, yun lang ho muna yung itinuro ko sa inyo, yung basic ho. So yung mga karagdagang info ho sa paggamit ng Illustrator, abangan nyo na lang po sa mga susunod ko na video. So wag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa YouTube channel ko ho, Tech po. Paki-like and share na rin po yung video ko po. Maraming salamat.